Pag nabuo mo ang mga hiyas ni Urduha, mabubuo mo rin ang pagkatao mo. Eh, paano ko ba talagang bubuo yung pagkatao ko? Pag dumating yung tamang oras mo, siguradong malalaman mo rin. Basta huwag kang susuko, ha? Alam mo bang hindi magiging madali ang pagdadaanan mo? Gosh, puro cryptic naman yung mga message mo sa akin, Lola. Ano ba yan? Eh, kung meron lang talaga akong kasama sa paghahanap ng mga hiyas, eh. Ay, Lola! I met this girl pala. Parang feeling ko descendant din siya ni Urduha. Ganun? Eh kasi, narinig din niya yung budyong, tapos nakita rin niya yung umiilaw yung hiyas. Kung totoo yung sinasabi mo, aba, espesyal din siyang katulad ni Urduha. Di ba? Tulad mo. Maaari kaya? Maaaring ano, Lola? Ah, wala. Basta, gawa mo ng paraan na makita siya muli. Baka, importante siya sa iyo. Ah, baka malaki ang maitulong niya. Ah, okay la. Yung name niya ata ano eh? Gemma? Gemma Bakulaw. Bakulaw? Bakit bakulaw? Eh, ayaw ba naman niya akong paniwalaan? Akala ko nga na magkakampi kami. Tapos, shucks, hindi naman pala kami magkakampi. Eh, tawagin ba naman akong baliw? O hindi ba? Lola! Grabe ka! Halika na, matulog ka na. Mag-medyas ka na. Grabe to si Lola. Oh. Ako na mag-ano yan. Ako na, Lola. Ah, nakakahiya naman sa iyo. Hindi na, O sige, ikaw na. Gusto mo naman akong pala na. Erning, sino kaya yung babaeng nakausap ni Jem? At bakit interesado siyang malaman kung ano yung koneksyon niya kay Urduha? Matagal na natin alam na maaaring dumating ang araw na ito. Eh, paano pag nalaman ni Jem na ampun natin siya? May ano ngayon? Wala namang masama kung inampun natin siya. Saka wala namang ibang pamilyang kukuha sa kanya dahil patay ng birth mother niya at father niya. Pero may threat pa rin sa buhay niya. Erning, natatakot ako para kay Jem. Ayan ka na naman. Huwag mo muna stressin ang sarili mo. Walang masamang mangyayari. Ano kaya? Sabihin na natin kay Jem ang totoo. Ako, wag muna. Baka lalong maging komplikado ang sitwasyon. Eh, lalo na ngayon na gusto niya malaman kung anong koneksyon niya kay Urduha. Erning, nagigilty ako. Ako na lang lagi kontrabida sa buhay niya. Naintindihan naman siguro ni Jem na wala kang masamang intensyon sa pagtutulog mo sa pagpupulis niya. At kahit anong paggalit ang gawin ko sa kanya, Diyos ko, hindi siya sumusuko. Pero alam mo, tama din naman na Jem ang pangalan niya. Diba? Parang brilyante. Hindi basta-basta nawawasak o nagigiba. At matigas. Matigas ang ulo. Matigas ang loob. Matigas ang paninindigan. Manang-mana sa mga nanay niya. Ermin, sana hindi sumama ang loob ni Jem na naglihim tayo sa kanya. Kasi, paano kung iwan niya tayo? Erning, baka hindi ko kayanin.